Tugangs, welcome back po sa aking free promotion episode. Ngayon po ay andito ako ngayon sa Diversion Road, Naga City. May binisita kong isang kaibigan na kakilala ko sa music industry. Isa siya sa mga kakilala kong legit na gumawa ng chicken biryani dito sa Naga City. So mga Tugangs, pakilala ko si Sir Jawide Banaag. Hi mga Tugangs. Ayun. Sir Jawide, tanong ko lang, paano ba to nag-start tong Uncle Waids? Nagsimula ito nung Qatar days ko pa sa abroad sa Doha. Okay. Well, I was working there as sa isang company, firefighting company. Okay. Since hindi naman kalakihan yung sweldo ko doon, naisip ko na ano kayong mag-sideline ako, magluto ako. Then, nag-try ako after a year. Kasi 3 years ako nagluto doon sa mag-resign ako. Nag-try ako. Nag-umpisa ako doon, mga Pinoy, siguro mga from 5 katao mo nag-order sa akin, mga kilala. Kasi hindi ko pa naman lahat kilala doon. Hanggang sa naging 10, hanggang sa naging 15 to 20. Dumami na. Oo, 20 a day. Dumami rin sakit ng ulo ko kasi nagbabayad naman sila. Pero yung puyat, yun, kasi pag uwi ko, pupunta pa ako, mag-grocery ako, although malapit lang sa ano namin. And then, ipaghahanda ko yung imamarinate ko, ipaghahanda ko pa paggabi. Kasi nakakatulog, hindi agad ako matulog ako niyan. Siguro mga 12, 1, 2, minsan 3, gigising ako ng 4 or 5. Puyat ka na. Oo, puyat na ako. And then, continue lang. Ano lang ako noon. Luto ako. Hanggang sa masanay sila sa akin. Hanggang sa Arabic, nag-order na rin sa akin. Tapos, Arabic. Ano pa yung ibang doon? Russian, saka mga Pakistan, mga Indians. Ano pa yung mga Tagano, yung Nepali. Mga Nepal, mga Bengali. Konti lang naman sila. Siguro mga 15 to 20 nga lang pinamaka-maximum ko dahil hindi nakakayanin ng load kasi yung puyat. Doon nagsimula yan. Hanggang sa nung nainganyo ako sa biryani kasi nasarapan ako dun sa although yung version nila is very saucy, yung pang-Indian lakas ng lakas ng spices. Oo, yes, totoo yun. Lakas ng spices. Nagustuhan ko rin. Kasi yung sauce nila. Pero ang na-adapt ko is itong tuyo lang. Oo, yung dry lang siya. Sabihin ko na yung Hyderabadi biryani ang tawag sa kanya. Okay. Tapos nagpagawa ako sa girlfriend ko kay Mary Ann ng logo. Okay. And then, doon, nagsimula ako sa Copan, trinin ko, kinut out ko, tapos pinitape ko lang doon sa sa foil, may branding foil tray na maliliit. Nandun, branding nagsimula na doon. O biryan, nagustuhan nila yung luto ko. Hindi kasi tulad doon sa na sobrang anghang, sobrang spicy, saka sobrang basa, saucy. Oo. Pero, tanong ko lang, Sir Jawide, may experience ka talagang, may ka talaga, or chef ka ba talaga, hindi, or something? I'm not. So, hindi ka talaga, wala kang alam, lutuin mo na yung biryani. Meron na yung Filipino foods, yung mga Filipino foods. Kasi nung nag-start ako, 2005, simula ako nun sa, pinagtatrabahoan ko, nagano ako ng mga ulam sa tanghali, nag-sideline na ako sa may, nagmumotor lang ako, dadaling sa office, reklamo nga yung mga boss ko dahil yung aircon na hangamoy doon. Doon nagsimula yung passion ko sa pagluluto. Although hindi pa ganun pero hanggang nasundan pa, yun nga pares, supposed to be 2005 pa ako nagsimula, pero hindi ko lang, wala pa ako sa Bicol noon eh. Hindi mo lang tinuloy. So after noon, Sir, kailan ka umuwi dito ng Bicol region, and then biglang sinabi mo na, ay, parang gusto ko mag-start dito sa Naga City ng... Hindi, planado ko na yan before ako mag-resign. Okay. Actually, ando na yung time na nag-resign na ako, uwi na ako. Ito nga pala yung tragedy, kwento ko na rin Kasi that time, yung daughter ko sa Manila, nasunog yung bahay nila. Pauwi na ako, resign na ako noon. Kaya yun, yung supposed to be yung capital ko para mag-start na ng yung para mag-business. Napunta doon sa
nawala lahat yung ano kasi yung mga pinadala kong gamit. Dito na rin sunog sa lahat. Sunog lahat yun. Kaya doon tinuloy ko pa rin 2018 ba? May yata yun. Tagal na rin pala. Or June. So matagal na rin talaga. Paano mo naisipan na gusto mong mag-start dito sa Naga City? Kasi alam naman natin, way back, hindi pa naman masyado tinatangkilik yung biryani dito sa Naga City. I don't know, I just feel like, sa akin kasi masarap eh. Nasasarapan ako. Baka galing din dito, alam ko rin yung mga barkada ko kung ano, pag nagluto ko na ano nila, appreciate nila kung ano yung panglasa ko, yun nagugustuhan din nila. Kaya siguro ganon. Kasi kwento ko lang, mga tugangs, from Saudi din ako at UAE sa Dubai. So alam ko yung lasa talaga ng totoong biryani. So in short, pagdating ko dito sa Naga, pag galing ko ng trabaho ng abroad, nagki-crave ako ng biryani or mga Middle Eastern food. So meron din ako nakilala way back, si Ma'am Aliyah. Lebanese food naman siya. Doon ko nag-start doon na yung shawarma niya, ganyan. And then after few years, suddenly nakasali ako sa NCACC. So, si Sir Jawed nag-sponsor ng biryani. So, out of nowhere, di ko alam na may biryani pala talaga na nag-i-exist. So, nung natikman ko talaga yung food niya, sinabi ko mismo, during that time na nagkumakain kami, sabi ko, legit ito. sabi ko para sa akin, legit. Kasi talagang alam ko yung totoong lasa ng biryani talaga kasi for how many years ako nagtatrabaho. Thank you. So, doon ko siya nakilala. And then, suddenly, biglang parang nakikita ko na siya sa mga food, yung mga food expo dito sa Naga City. Nakikita ko siya and then bumibili ako. Although, ang na-prepare lang ni Sir Jawed ngayon is biryani pero meron pa siyang tandoori. Meron pa din siyang ibang curry. May curry pa siya. Indian pero, curry. As of now, syempre, alam naman natin mga tugangs na ang Bicol region is dinaanan pa lang ng Bagyong Christine. So, nagko-cope up pa lang kami sa mga taga Naga City. So, this time, si Sir Jawed is bumabalik ulit, paunti-unti. So, pero this time, online ka muna ba? Wala kasing supposed to be. Alam ko walang bansetong darating ngayon. And, doon tayo kumikitang nasa-sold out tayo ron. Oo, yun nga. Ibig sabihin, okay naman ngayon, bumabalik na. Karamihan kasi dito, apektado nung Christine eh. Kasi, yes, totoo yan. Pero sir, tanong ko lang, magkano ba tong biryani na to? Itong ganito, I call this the highway biryani because mga Indian kasi mahilig sa mga ganun yung mga pangalan na na-associate nila. Ako, na-associate ko to dahil dinideliver ko sa road, highway biryani. Totoo yan. Doon ako nag-come up. So, mga tugangs, pero ang pinagkaiba lang itong chicken biryani ni Sir Jawed is ito grilled. Ito grilled siya. Ang particularly na chicken biryani is linuluto ito kasabay nung biryani rice. No? So, yun ang alam natin. Hyderabadi. Oo, yan. So, ito, kay Sir Jawed, iba naman ang proseso niya. At may Filipino touch na din ito. So, hindi siya yung sobrang spicy. Kasi, alam natin, ang mga Bicolano is mahilig lang sa manghang. Pero sa mga spices, although, yung spices ng rice niya is complete. Complete na available dito. Kasi may kulang pa dyan mga isa-dalawang spices na hindi ko naihalo dahil hindi mahal. Oo, totoo yan. Pero okay naman eh. Na-adapt na nila kaya nagustuhan naman nila. Kaya okay ba? So personally, ako gusto ko talaga. So, actually, matagal na ako mga tugags nangungulit sa kanya. Kinukulit ko siya na maglagay na siya ng pwesto. Kasi alam kong sellable tong product niya kasi very affordable sa ganong presyo is talagang may enjoy mo siya. Sir Jawed, invite mo po sila sa inyong chicken biryani. Uncle Wade po. Invite ko po kayo na tangkilikin ang product ko. Uncle Wade's dito sa Naga City. Hindi lang po biryani ang available sa akin. Meron po akong tandoori wrap. Indian chicken curry, pork curry, and beef curry. May muton nga, pwede pang muton eh.
O, kambing, ganito Pwede rin yun. Kaso, matrabaho yun. Matrabaho. And then, sa Filipino foods naman, Phil-Chinese is pancit. I called it hot seat. Okay. Apat na variation yun. Depende kung pipili na lang kayo. And then, meron pa akong mixed seafoods. Marami pa. Makikita nyo sa FB page ko, Uncle Wides. Yun. Si Ram Recipes. So hindi lang siya, hindi lang siya solo menu ha. Pwede siya, may mga bilao din siya na ino-offer, yung mga a la carte yung tawag daw. A la carte yung tawag doon. So, check nyo lang sa Facebook account ni Yung Sir platter. Jawide. Oo, yung platter niya, yung solo, yung mga prices niya, of course. I-check nyo mga tugang. Like nyo po, i-share nyo po yung Facebook ni Sir Jawide, yung Uncle Waids. Yeah. Lagi nyo pong tatandaan na lagi nyo supportan po ang mga local businesses po dito sa inyong lugar or kahit dito po sa Bicol region. So, isa po yun sa mga advocacy ko na tumulong sa mga local brands na for free. Kaya po tinawag ko po itong free promotion episode. So, hindi po ako nagpabayad para lang din po sa support sa mga kanilang negosyo. Kasi syempre, alam naman natin na galing tayo sa bagyo or yung mga iba pang galing tayo sa pandemic. So, to be exact, hindi pa tayo totally recovered dun sa pandemic. Yes. Kasi marami pa tayong mga dapat gawin. And then, syempre, lahat nagbagsakan yung negosyo. And then, ngayon pa lang talaga siya nagiging paunti-unti nakaka-recover. So, yun mga tugangs. So, may any last message ka po sa mga tugangs natin? Ingat po tayo lagi. Sa panahon po ngayon, gaya ng climate change, and kung pwede is mapaghandaan natin lagi ang ating mga sarili. Kasi gaya nito, maraming mga nangyayaring na bagong pangyayari ngayon na nabibigla na lang tayo. Sunod-sunod, di ba? Yung lindol. Totoo yan. And anyway, hindi lang, supportahan po natin lahat ng negosyong pagkain at kung ano-ano pa na nakakapagpasaya sa bawat isa sa atin. Meron kang isa-shoutout. Si Laban sa Gabos. Yan. Band niya, Laban sa Gabos. With Levi and Nilan. Yan. So, yung may band siya. So, papakita ko rin yung mga certain videos niya na nagtutugtog sila. So, yun mga tugang. So, hopefully mga tugangs nagustuhan nyo itong video na panood nyo at sana masuportahan nyo din sila doon sa mga napopromote kong mga brands dito po sa Naga City. And then, syempre, huwag niyo pong kakalimutan na supportahan din po ang aking FB page, Boom Pili, Where in Naga City, at Boom Pili Photography. So, kung gusto niyo pong magpa-promote ng products niyo for free, so mag-message lang po kayo sa mga pages na yan at pag-usapan po natin kung paano natin isi-shoot yung products niyo. So, mga tugangs, hanggang sa muli at maraming salamat po. Umabot po kayo sa video na to at always remember mga tugangs, God is good all the time.